Ano yun? Baka aswang yan. Naku po, anong gagawin natin? Diyan lang kayo sa likod ko. Ako lang haharap kung sino man ang nasa labas. Ang kapitbahay naming aswang. Madaming sabi-sabi na aswang daw ang kapitbahay namin simula nang tumira kami sa lugar namin kung saan kami nakatira hanggang ngayon. Kaya sa kwentong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga karanasan ko sa kapitbahay namin yun. Nagsimula yun isang araw nang utusan ako ni nanay na bumili sa tindahan. Naaalala mo ba lahat ng bilin ko sa'yo? Opo, Nay. Isang sibuyas, 2 bawang at 5 pisong asin. Ayan, tama. Sige na, bilisan mo na at nang makapagluto na ako. Okay po. Habang naglalakad ako sa daan, ay nilibot ko ang tingin ko sa mga dinadaanan ko. Bago pa lang din kasi kami sa lugar na yun dati dahil mag-iisang buwan pa lang kami nakatira doon. Hapon na noon kaya medyo madilim na. Ano ba yan? Hindi pala ako nakapagdala ng flashlight man lang. Ang dilim pa naman. Nasa gitna ako ng paglalakad nang maagaw ang atensyon ko ng isang maliit na kubo. May umiilaw sa loob nito. Na-curious ako bigla kaya tininang ko to ng ilang segundo hanggang sa... Halos matumba ako noon sa kinatatayuan ko sa gulat. Buti na lang talaga at nakita ko si tatay noon na naglalakad palapit sa akin. Gabing-gabi na, ano pang ginagawa mo dito sa labas? Inuutusan kasi ako ni nanay tay na bumili sa tindahan. Ay siya, bilisan mo na para sabay na tayong umuwi. Sige tay, huwag po kayong aalis dyan ha. Oo na, bilisan mo na at baka magsara na yung tindahan. Tay, huwag kang aalis dyan. Oo na nga. Nang nasa tindahan na ako para bumili, nakita ko pa yung mga pinsan ko noon na naglalaro malapit sa tindahan. Uy Jed, halika. Sali ka sa amin. Bakit? Ano bang nilalaro nyo? Spirit of the Glass. La, ayoko nga. Nakakatakot kaya yan. Hala, sige ka. Sasalubungin ka ng multo dyan sa daan. Sira ka talaga. Alam mo namang gabi na. Nananakot ka pa. Habang kumakain, tinanong ko si nanay kung kakilala ba nila yung matandang kapitbahay namin. Nay, tay, kilala niyo ba yung kapitbahay nating matanda dyan sa kabila? Bakit mo naman natanong? Kasi nakakatakot siya. Hayaan mo na lang kung sino man yun. Kumain ka na lang dyan. Okay, sige po. Lalo pang nadagdagan ng takot ko noon isang araw na mag-usap-usap kami ng mga pinsan ko sa kalye. Kaya nga eh. Kayo ba, Jed? Nakapagtirik na ba kayo ng kandila? Hindi ko alam, pero may binili na si nanay kanina sa tindahan. Uy, huwag kayong maingay. Dumadaan na si Aling Inday. Aling Inday pala ang pangalan niya. Bakit? Hindi mo pa pala siya kilala? Hindi pa, pero nakita ko siya nung nakaraang gabi. Mag-iingat ka sa kanya, Jed. Bakit? Dahil may sabi-sabing aswang daw ang matandang yan. Nananakot na naman kayo eh. Hindi kami nagsisinungaling. Ayon sa kwento ni na Insan, madalas daw na nakikitang pagala-gala ang matanda sa labas ng bahay nito. Tapos bigla na lang daw nawawala. Minsan daw ay nakikita ito kung saan-saang lugar na masusukal kapag gabi na. Masungit din daw ito at laging tinataboy ang mga dumadaan malapit sa bahay nito. Ang sabi-sabi ay dahil may tinatago daw itong langis sa loob ng bahay na ginagamit nito sa pagpapalit ng anyo bilang aswang.
Kinilabutan ako sa nalaman ko noon, kaya naman nagpaalam na agad ako habang hindi pa lumulubog ang araw. Dahil sa pagmamadali ko noon sa paglalakad ay hindi ko nakita ang batang kasalubong ko kaya nagkabungguan kami. Aray ko! Yung tinapay ko! Hala, sorry. Hindi ko sinasadya. Ibibigay ko pa naman yan dun sa matandang pulubi. Sorry ulit. Ayos lang yun. Tatanggalin ko na lang yung maduming parte. Pwede pa to? Hindi ko na inalam kung sino yung bata at ang pulubing tinutukoy niya kasi nagmadali na din akong naglakad ulit. Ayoko kasing abutan ng dilim sa daan. Nay, sino tong mga tinirika natin ng kandila? Ang lolo't lolo mo yan. Akin na lang tong mga nabuong kandila, Nay ah. Huwag mo nga paglaruan yan, Jed. At baka makasunog ka pa. Matutulog na sana kami noon nang bigla kaming may marinig na ingay sa labas ng bahay. Nay, Tay, ano yun? Agad namang kinuha ni tatay ang sibat. Baka aswang yan. Naku po, anong gagawin natin? Diyan lang kayo sa likod ko. Ako nang haharap kung sino man ang nasa labas. Nang tingnan namin kung sino ang nasa labas, kinilabutan ako sa aking nakita. Si Aling Inday. Pwede bang makahingi ng posporo? Oo, pwede naman ho. Pagkatapos iabot ni nanay ang hinihinging posporo, ay agad din itong umalis. Kinabahan naman ako dun. Akala ko nga aswang na. Aswang naman talaga yata siya na eh. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Baka marinig ka nun. Simula noon, kapag dumadaan ako sa bahay ni Aling Inday, hindi ko na sinusubukan tumingin pa dahil natatakot ako na baka kung ano pang makita ko. Pero paminsan-minsan, may naririnig akong parang umiiyak sa loob. Kinikilabutan talaga ako kapag naririnig ko yun. Hanggang isang gabi, hindi ko na maalala kung bakit ako inabutan ng gabi nun sa daan, pero ito yung nangyari. Naglalakad ako nun na makasalubong ko si Aling Inday sa daan. May dala siyang walis tingting. Matalim siyang nakatitig sa akin. Takot na takot ako ng mga oras na yun, lalo na dahil walang ibang tao dun kundi kaming dalawa lamang. Iniisip ko nun na baka kainin niya ako ng buhay nang walang kalaban-laban. Hindi rin naman ako makasigaw noon dahil wala din namang makakarinig sa akin dahil malayo pa ako sa bahay namin. Ilang segundo niya pa akong tinitigan hanggang sa naglakad na ulit siya paalis. Hindi na ako nakakilos noon sa kinatatayuan ko. Grabe ang kaba ko ng mga oras na yun. Saan kaya siya pupunta? Bakit may dala siyang walis tingting? Baka naman mangkukulam talaga siya at lilipad na siya sa taas. Hala, baka nakitin niya ako dito. Isang araw, hindi ko mapigilang hindi tumingin sa bahay ni Aling Inday nang may marinig ako nag-uusap sa loob nito. Dahil may pagkatsismosa din ako nung bata pa ako, hindi ko na din alam kung anong kalokohan ang pumasok sa kokote ko noon. Pero sumilip ako sa bintana ng bahay niya para tingnan kung sino yung mga nag-uusap. Ganun po ba? Oo, ganun nga. Pareho lang po pala tayo. Teka, yun yung batang nakasalubong ko na may dalang tinapay ah. Anong sinasabi niyang pareho sila? Parehong ano? Aswang? May tao ba dyan? Kamuntikan na akong maihi sa salwal ko nang marinig ko yung boses ni Aling Inday. Tatakas na sana ako nang bigla niya akong pigilan. Anong ginagawa mong bata ka dyan? Manghihingi lang ho sana ako ng mangga. Mangga? Wala pa namang bunga ang mga mangga ngayon ah. Wala na ako nagawa nang papasukin niya ako sa loob. Kabadong-kabado ako noon nang pumasok ako. Pero nagtataka din ako kasi parang normal na bahay lang naman yung itsura sa loob. Nawala ng konti ang takot ko nang makita kong may kasama naman pala akong isang bata sa loob. Hello, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito?
Kinidnap ka ba ni Aling Inday? Nako, hindi Nakikipagkwentuhan lang ako sa kanya. Alam kong aswang ang tingin ng marami sa inyo sa akin. Kaya hindi na ako nagtataka kung pati ikaw ay takot din sa akin. Kahit na wala naman akong ginagawang masama. Aling Inday, ikwento niyo din po sa kanya yung kwento niyo sa akin. Handa ba siyang makinig? Opo. Wala naman akong choice eh. Malungkot na isinilaysay sa amin ni Aling Inday ang kwento ng kanyang buhay. Sa kwento ni Aling Inday, isa daw ang pamilya niya sa mga kauna-unahang nakatira sa lugar namin. Naunang namayapa ang kanyang asawa, kaya ang dalawang anak niya na lamang ang natira kasama niya sa bahay. Nang lumipas pa ang mahabang panahon, umalis na din ang mga anak niya sa bahay nila dahil nagkaroon na din ang mga ito ng kani-kanilang sariling pamilya. Noong una daw ay dumadalaw-dalaw pa ang mga ito, ngunit nang tumagal daw ay tila nakalimutan na ng mga ito ang kanilang ina. Naiwan siyang mag-isa sa kanilang kubo ng matagal na panahon. Sobrang lungkot niya ng mga panahong siya ay nag-iisa. Dahil tanging sarili niya na lamang ang inaasahan niya, kahit na may katandaan na, ay pinilit niyang maglibot-libot sa gubat upang maghanap ng mga palapa ng niyog na gagawin niyang walis tingting. Ito kasi ang ibinibenta niya sa mga tao para magkaroon siya ng katiting na perang sakto lang sa isang araw na pagkain niya. Araw-araw daw na ganun ang sitwasyon niya. Minsan daw ay inaabot na siya ng gabi sa kanyang ginagawa. Kaya naman madalas siyang maabutan ng mga tao kung saan-saan. At doon na nga kumalat ang balitang isa daw siyang aswang. Dahil sa panguhusga ng mga tao sa kanya, na karamihan ay mga bagong lipat lang naman sa lugar, ay minabuti niya na lamang na hindi na magkaroon ng interaksyon sa mga ito. Kaya naman, tinataboy niya na lamang ang mga ito kapag nagagawi malapit sa bahay niya. May mga panahon ding hindi niya kinakaya ang lungkot, kaya hindi niya mapigilang hindi umiyak sa loob ng kanyang munting kubo na minsang pinamahayan ng masaya at kompletong pamilya. Noong gabing tumawag ako sa bahay niyo, walang-wala na talaga ako ng mga panahon na yun. Kaya kahit hindi ko gusto, ay pinilit kong manghingi sa inyo ng posporo upang sindihan ng kandila para sa namayapa kong asawa. Kaya pasensya na kung natakot kayo sa akin. Nalungkot ako sa narinig ko sa kwento ni Aling Inday. Mali pala ang mga kumakalat na balita patungkol sa kanya. Ay siya, sige na umuwi na kayo at baka hinahanap na kayo ng mga magulang niyo. Wala naman pong maghahanap sa akin. Sabay na din kaming umuwi ng kasama kong bata. Sa daan ay nakapag-usap pa kami. Kawawa pala si Aling Inday, no? Oo nga eh. Kaya naman pala wala namang nababalitaan dito sa atin na nakakain ng aswang. Dahil wala naman talagang aswang. Paano ka pala napunta sa bahay niya? Hindi naman kasi ako naniniwalang aswang siya eh. Kasi may kilala din akong pulubi. Madami ding nagsasabi na aswang siya, pero ang tagal-tagal na naming magkasama eh. Hindi naman niya ako kinakain. Ganun ba? Ano nga pala pangalan mo? Yuan, Ako pala si Jed. Saan ka nakatira? Bakit ka pala napadpad dito? dyan sa may ampunan. Pumupunta lang ako dito minsan kapag dinadalan ko ng tinapay yung matandang pulubi sa may kalyeng malapit dito sa inyo. Kung ganun, Oo, ulila na din ako. Kaya nga, nauunawaan ko si Aling Inday sa pinagdadaanan niya kasi iniwan din ako ng sarili kong pamilya. nakakalungkot naman kung ganun. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, kaibigan mo na ako. Nakakatuwa naman kung ganun. Sige, uuwi na din ako. Baka abutin na tayo ng gabi dito sa daan eh. Ako rin. Kita-kits na lang sa sunod ah. Simula ng araw na yun, ay naiba ang tingin ko sa matanda naming kapitbahay.
Madalas na din itong pumupunta sa amin para pagbentahan ng nanay ko ng walis tingting niya. Nanay, ang dami na nating walis ha. Bakit ka pa po bumibili ulit? Hayaan mo na. Tulong na natin yan sa kanya. Sa buhay natin, marami tayong makakasalamuha at makikilalang tao. Madalas ay nahuhusgahan natin sila base sa itsura at kung paano natin sila nakikita. Ngunit ang hindi natin alam, sa likod ng mga ito ay may kanya-kanya silang tinatagong kwento. Ang iba'y masaya at ang iba na may malungkot. Kaya nga minsan, mas nakakatakot pa ang mga taong mapanghusga kaysa sa totoong aswang. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pati na rin sa kaibigan kong si Yuan ng Creepy Noy. Salamat!